Straight from the Department of Agriculture, Regional Field Office No. 5, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Alamin ang mga bagong impormasyon, proyekto, pulisiya, teknolohiya at mga kaganapan sa agrikultura sa Bicol. Dito lang sa Umasenso Online. Magandang araw mga ka-Umasenso! Sama-sama nating alamin ang pinakabagong mga balita at impormasyong magsisilbing gabay ninyo tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Tumutok lamang po kayo. Dito lang sa Umasenso Online Season 2. Ako po si Annalyn Baleza mula sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Nakikiisa ang kagawaran ng pagsasaka sa Bicol sa pagdiriwang ng Food Safety Awareness Week at National Cooperative Month. Sa sama-sama nating pagkilos, pagkakaisa at pagtutulungan, makakamit natin ang ating minimithing sapat, abot kaya, ligtas at masustansyang pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Hello po sa aming mga live viewers worldwide. Napapanood po tayo ngayon ng live sa aming official Facebook page at YouTube channel, Department of Agriculture Bicol at Facebook account Agriculture Bicol. Napapakinggan din po tayo sa Broadcast Center ng Camarines Sur Polytechnic Colleges, 87.5 FM DZCC at FMR University FM 94.3. To all Bicolanos, I enjoin you to watch the DA Region 5 social media program, Umasenso Online, every Monday at 10 a.m. via their Facebook page, Department of Agriculture, Bicol. Be updated on the program, new policies and technologies in agriculture. Kilalanin din natin ang mga magsasakang umaasenso sa agrikultura sa Bicol dito sa Umasenso Online Season 2. Maraming salamat po. Sa ating minamahal na mga magsasaka at mangingisda, sa mga provincial at municipal local government units, provincial agriculturist, city and municipal agriculturist, agricultural extension workers, sa mga katuwang natin sa pribadong sektor, business sector, other key industry players from the different levels of the value chain, civil societies, state universities and colleges, and other government agencies. At sa ating Agricultural and Fishery Council sa regional, provincial at maging sa city at municipal levels. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating mga programa dito sa kagawaran ng pagsasaka, upang mas mapaangat natin ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at ang buong sektor ng agrikultura sa rehiyong Bicol. Ngayong taong 2023, samahan niyo pong muli kami sa pagpapatupad ng mas pinalaki at pinalawak na mga proyekto upang ating makamit ang masaganang agrikultura tungo sa maunlad na ekonomiya at pagsisiguro na may pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Bicolano. Maraming salamat po. Nagbabalik ang Umasenso Online. Isa sa mga pangunahing programa ng kagawaran ng pagsasaka ang High Value Crops Development Program o HVCDP. Layunin ng programa na siguruhing sapat ang supply ng gulay, prutas at iba pang high-value crops sa bansa, palaguin ang ekonomiya at pagbutihin ang kalusugan at kapakanan ng mga mamimili. Ating kilalanin si Ginoong Baldomero Paz, Presidente ng Salvacion Tigaon High Value Crops Farmers Association, isa sa mga miyembro ng Federation of Tigaon High Value Crops Farmers Association Agriculture Incorporated na benepisyaryo ng High Value Crops Development Program Farm and Fisheries Consolidation and Clustering o F2C2 program. Narito ang panayam sa kanya ni DA Rafis Chief Ma'am Novelia Gorin. Tunghayan natin si DA Regional Information Officer, Ma'am Lovelia Guarin, sa kanyang panayam sa ating Asensadong Paraoma. Ang Farm Consolidation and Farm Clustering o F2C2
ay isang strategy ng Department of Agriculture para mas ma-enhance ang agri-fishery competitiveness sa pamamagitan ng pagko-consolidate ng mga grupo ng magsasaka into clusters and agri-based enterprises. Sa tulong ng farm clustering, na-enhance ang bargaining power ng ating mga magsasaka patungkol sa presyo ng kanilang mga produkto at nakatutulong na mapataas ang kanilang produksyon without increasing production cost. Ang programang F2C2 ay hindi magiging posible kung wala ang ating mga local government units at siyempre ang ating masisipag na mga magsasaka. Isa po ang Federation of Tigawon High Value Crops Farmers Association Incorporated sa bayan ng Tigawon, Camarines Sur sa mga clustered associations simula pa noong 2022 at sila ay may kabuoang 134 hectares at 402 farmer members. Kasama po natin ngayon dito sa Salvacion, Tigawon, Camarines Sur, si Sir Junimar Paz. Kailan ka pa po nahilig sa pagtatanim? Siguro po mga 5 taon na nakalipas dahil si Papa po, siya po ang nagtatanim tapos nakuha lang ako na parang sabi ko makita pala ang gulay tapos masubukan nga. Kaya sabi ko sinubukan ko, talaga may pera, sabi nga may pera sa gulay. Kahapon po, kaaani lang ni Sir Junimar ng kanyang napakalawak na siling panigang dito. Ito pong siling, kailan pa ninyo ito naitanim? Noong August 15. Ito August 15 to tinanim. And after ilang months bago siya ma-harvest? 2 months. 2 months lang, pwede na siya mag-harvest ng kuwan. First time mo ba ito na makapagtanim ng sili? Hindi, second time ko na to. Dahil si Papa talagang totally nagtatanim, nakagaya lang ako. So, nakita mo na nung first time na talagang malaki ang kita sa sili. And pag ganito na nakaani ka na nung first harvest, ilan yung naani mo pala nung? 330 kilos. Saan minarket? Sa Naga. Okay. Pag ganito nakaani ka na ng first harvest, kailan yung sunod na harvest? Mga 4 days, isusunod naman yan. Dapat ma-harvestan ulit dahil yung mga naghinog na mga bunga, dapat makuha na yun. Para hindi mahulog? Dahil ito, hindi na ito lalaki pag may mga hinog na dyan. Dahil yung mga nutrients, doon pupunta. Ang pag-harvest pala, saan magsisimula? Sa ilalim? Sa ilalim. Tapos, kailan siya na-harvest? Pag red na ba o kahit green pa? Hindi, green. Totally talaga, ito, green to. Ang red lang, pang-kuan lang yan. Sabi nga sa amin, lipstick. Pampaganda. Lang. Pampaganda lang. Para may borlolo siya na maganda yung kulay. Pero talagang ang minamarket yung green. Talagang green talaga to. Green na sili. Paano naman saan galing yung pangtanim? Itong pantanim, dito lang to sa amin. Sabi nga ni Ma'am Sheena, kuan lang, ito bagang native na kuyang sili. Walang pangalan. Oo, kayo na mismo yung nagagawa. Pantanim, nagsisave ng pantanim. Mula nung naging farmer kayo, nag-member na kayo sa association. Ano yung association ninyo ngayon? Salvacion High Value Growers Association. Ano naman ang kagandahan nung nagiging member ka ng isang association? Ay, masasabi ko po, madaming kagandahan. Dahil dito, sabi, itong plastic mulch, masabi, galing yan sa munisipyo, galing yan sa DA. Tapos, yung madami, yung organic. Oo, yung organic na ginagamit yung pantanim, namin. tapos yung mga farming tools, mga binigay. Tapos yung mga pag-seminar doon, pa-seminar ni Ma'am, daming natutunan. Yan ang sabi ko, yan ang talagang pinakakuan ko, nakakuan ako diyan sa kuan na yan. Talagang madami ka talagang matutunan. Siyempre, kasi sa DA, sila Ma'am Sheena, bago magbigay ng mga ganitong mga intervention, tinuturuan mo na kayo through seminar and training. Dito sa malawak mong taniman, sino naman yung katulong mo sa pagtatanim? Yung asawa ko, talagang pinakatulong ko dito, yung asawa ko, yan nga padating na. Oo. Pero
hindi mi naman kaya, nagkuha ko ng mga libo, mga dalawa, Oo, tatlo. kagaya sa pagland prep. Oo. Anong ginagamit ninyo sa pagland prep? Araro, yung una, araro. Tapos, pag naararo na, kuha namin yung landmaster na tig-improvise na, ginawa namin ng parang cultivator, ginawa na nakaganyan. Yan ang pangkuha namin land prep. Tapos paano ang pagtanim ano muna ba nagpupunla o Naka- o direkta? Hindi. Naka-seedling tray siya. Tapos, pagka kuha ng seedling tray, ikukuha mo yan dito. Pero ang pinakakuha, dapat maggawa ka muna ng kama. Itong kama. Mga plat. Oo. Ilan ang sukat ng plat? Yung mga distances. Ito, dapat ang distance niya mga nasa, kami kasi nasa 10 lang. 10 inches. Inches. Oo, 10. Per hill. Mm-mm. Tapos yung pagitan, ano ba kailan nilalagay yung plastic mulch? Iglalagay yan, pakagawa ng plat, tapos pakagawa ng plat, malagay ka na ng organic. Pakalagay mo ng organic, yan na, pwede nang ilagay yung plastic mulch. Oo. Pero dapat basa tong, kuyan, basa tong lupa. Oo. Ang ganda nga ng lupa. Saan galing yung irrigation ninyo? Diyan lang sa kuyan namin sa Palayan. Tiguan ng water pump. Tapos may mga hose na nag-supply ng tubig. Yun naman, ano ang gamit? Bakit kailangan maglagay ka pa ng plastic mulch? Ay, madaming gamit to. Yung abono, lahat na sip-sip ng sili. Tapos, hindi siya masyadong natutuyo. Pag natutuyo ang kuyan, ang tani, sa ilalim, ang lupa. Ito talaga ang sabi namin, subok na namin ang plastic mulch sa sili. Yan ang kuyan namin talaga. Tapos, hindi tutubo yung damo. Oo. Gaya nito. So, ay pagkatapos nitong mga ilang harvest kaya bago matapos na maubos ma-harvest lahat ang mga bunga? Sa Mga ilang months? Sabi nga nag-aabot to ng 6 months. Napatuloy-tuloy yung pag-harvest? Dapat kasi, pag nag-harvest ka, sa madaling salita, mapakain ka. Ang pakain, maabuno ka. Tapos, pagka-abono mo, After mag-harvest pala, lalagyan ng abono? Opo, maabuno. Tapos, dapat na-maintain ka din ng spray. Dahil yung spider mites dito, pag mangulot yan, wala na. Hindi na mabunga? Opo, maliliit na yan. Pero may technique si Sir Junimar sa pag-harvest. Ano po yung technique niya? Magsimula muna sa ilalim? Opo, sa ilalim. Para yung makuha mo dapat yung mga matigas na sa ilalim para yung mga itong sa ibabaw mararating ng nutrients? Opo. Di isang sa inyong experience, ang isang puno, mga ilang kilo ang maano hanggang 6 months ang pag-ani? Mga ilang kilo ang makukuha sa isang puno? Siguro, mababang estimate ko na, 2 kilos. Masagat ka sa 2 kilos siguro. Itong lahat na nakaani ka ng 330 kilos, mga ilang puno lahat ito? Hindi ko siguro ma-estimate. Siguro mga sabihin natin nasa 10,000? Hindi, mahina kasi ako sa estimation. Bakit sili nga pala ang naisipan mong itanim? Sa totoo, ang sili kasi hindi mahirap alagaan. Hindi gaya ng ibang mga crop. Ito, pag naitanim mo dyan, okay na, wala ka ng ibang gaya ng kamatis, grabe pang tali, grabe pang mga labor. Ito, okay na, walang hindi tutumba. Oo, may kwanlin, may trellis din, pero hindi masyadong makilabor. Ito ang mas maganda nito. Tapos, hindi na nakawin kasi ano naman gagawin nila sa sangkatutak na sili? Ninanakaw din. Ay, ninanakaw. Oo. Yung nung isang taon na nagmahalan. Ay, ngayon, magkano yung presyo ng sili doon sa Naga Market? 45. Sa tingin mo, sa iyong experience, yung ngayon na 45, maganda na ba yun na presyo? Sa akin, okay na din. Pero, okay na din. Kung maitataas pa, pwede rin. Pero okay na, para sa akin, nagkukan ako ng 300 kilos, okay na din yun. Sabi nga, anin mo man yung mahal. Oo. Nagmamahal kasi ang gulay kung dinadaanan ng mga
Bagyo. Typhoon, oo. Anin mo man ang Wow. mahal, kung kunti ang harvest, doon ka na sa madami. Sa bagay. Mm. Kahit konti lang yung Mm. mababa ang presyo. Mm. Ano pang ibang tanim mo aside from sili? May talong ako. Mm. Tapos, may palay. Palay. Mga ilang ektarya yung palay? Mga siguro mga isa't kalahati. Kung kasi yung di, kami kasi ang technique namin, yung hindi kayang taniman ng gulay, palay, gaya na niyan. Tapos kaya hindi ko na siya ma-estimate dahil mga kanyan, mga naka-kuan ko yan. So, yung pwedeng tanimang gulay, gulay. Yung hindi pwede, sa palay. nagtatanim ka rin pala ng palay. So, nakalista ka sa RSBSA. Opo. At nakakatanggap ka rin ng mga binibigay ng DA, ng Opo. mga, yung RFFA, Opo. yung 5,000 naka-receive ka na ba? Opo, nun? opo. Wow. Tapos ano madami pang po. ibang mga intervention yung na-receive mo bilang nakarehistro ka sa RSBSA? Na-receive ko po. Dahil yan madami po. Ito na, sinasabi ko na po itong itong mga plastic mulch na na-receive ko po dahil pag hali pa po yan, galing pa po yan sa DE. Sa yung market mo ba, okay na ba yun? O gusto mo pa na pwede naman silang magpunta dito kung marami ba ang pwede bang mag-pick and pay dito? O Opo. sino ang gustong bumili? Opo, Invite natin. Sige. Ini-invite ko po ang lahat ng mga nanonood na kung sino po ang willing na magbili ng sili ko, na pwede po, willing po ako na magpunta dito sa akin. Mas makakapili kayo na mas magandang klase po ng sili. Dito po sa Zone 5, Salvacion, Salvacion, Tigawon, Camarines. Camarines Sur. Opo. Pwede naman po kayong ma-reach ba sa Facebook or may cellphone number kayo Opo. na pwede kayong makontak Opo. ng prospective buyer? Opo. Saan po kayo pwede makontak? Sa cellphone number ko na lang po. Maaari po ninyo akong makontak sa aking cellphone number na 0906-37-95-884. Salamat, sir. Salamat po sa mga gustong bumili. Ito naman, Sir Junimar, napakalawak mong eggplant plantation. Kailan naman ito naitanim? Noong August 17. At ngayon, ay kailan kayo mag-harvest ng first harvest? Sa tutusin, nagkuha na to, naka 5th harvest na to. Panglima na bukas Oo. yung harvest. Ilan yung unang harvest? Ilang kilo yung na-harvest? Yung pinakauna ko, kasi kuwan man lang, mga nasa kuwan lang siguro yun, 15 kilos. Yung mga sumunod, Yung nasundan nito, nasa 80 kilos. wow. Mm-mm. Every week ba yung harvest? Hindi, every 3 days. 3 days? Oo, 3 days. Tapos saan ninyo dinadala? Sa kuwan lang, sa Tigawon market lang. Ito, hanggang kailan ito magpapatuloy yung pag-harvest sa tingin mo? Sa tingin ko mga kuwan siguro to, yung pag magsimula ka mag-harvest, mga 4 months, 4 months na 4 months tuloy-tuloy? na straight na pag hindi siya tinamaan ng mga sakit. Bakit din plastic mulch ang talong? Ito kasi gusto kong makatipid siya. Dati itong tinanaman ko ng siling native. Para sabi ko makatipid lang ako sa plastic mulch, tinanim ko siya sa gitna naman. Yung dati may plastic yung sili. Oo. Pagka alis ng sili, tinanim mo naman yung Oo, para talong. para makatipid na sa plastic mulch. Ang ganda naman. Anong pagkakaiba noong talong na may plastic mulch doon sa mga walang plastic mulch? Sa tutusin, mas maganda rin para hindi siya makuha ng mga damo, hindi siya matutubuan. Hindi na kayo kailangan maggamas ng mga damo. Oo. Paano naman yung patubig nito? May kuhan ko dyan, may water pump na maliit. Kinukuhan ko lang itong sinusuot ko dyan sa ilalim ng plastic. Matagal lang pero kuhan man, epektibo. At saka malapit lang naman yung ilog Oo, na kuhanan oo, ng tubig. Napakaswerte naman itong farm ni Sir Junimar talaga. Maraming salamat po unang-una sa LGU, sa LGU Tigao na kay Ma'am Sheena, tapos po Maulia, tapos po sa inyo ma'am. Salamat po na Sa DA. DA.
salamat pong marami. Tapos sa inyo po na nakarating ka po dito sa amin. Salamat naman po. Kasama naman po natin si Mr. Baldomero Paz. Dito po sa kanyang Spring Onion Plantation dito sa Salvacion, Tigawon, Camarines Sur. Siya po ay President ng Salvacion High Value Crops Growers Farmers Association. Good afternoon, sir. Afternoon. Kailan pa po itong naitanim itong spring onion mo? Noong September 1. At kailan po siya iha-harvest? Pwede na ngayon, isang buwan may kalahati. Isang buwan. Bakit po spring onion yung naisip ninyong itanim? Kasi ito, hindi mahirap itanim. Saan? Walang mga trellis, saka kahit hindi mo diligan, 3 araw, hindi ito namamatay. Ano pala siya sa tagtuyot? Tagtuyo. Okay. Mas maganda ito sa tagtuyo. Dahil hindi pwede itong sa tagulan. Pagtagulan. And saan po galing yung pinantanim ninyo nito? Diyan lang, mga tabi-tabi. Bumili ako. Doon nga ito galing sa Green Center sa Tigawon. Binili ko. Kaunti. Kaunti lang. Bilang kayo, sir, yung president ng inyong association at member ng federation din, ano po yung magandang tulong ng pagiging federation ninyo, ng pagiging cluster? Ayun, ang daming mas magandang tulong. Ang daming tulong sa amin. Kasi ang daming binibigay sa amin ng yung mga gamit, mga pangangailangan namin. Ang dami. Itong in-spray nito galing sa kanya yung pulyar. Yung pulyar galing ibinigay sa akin. Meron pa pong mga fertilizer din. Mayroon din. At saka, yung paano naman po kayo natutong magtanim nito? Meron po bang mga training seminar kayong inattend? Mayroon. Ngayon, pag presidente ko, ang daming training seminar namin. Ano pong pagkakaiba noong wala kayong association pa, noong solo pa lang kayong farmer, kesa ngayon na meron na kayong Mas group? maganda ngayon. Bakit po? Ang daming tinuturo sa amin. Yung mga hindi ko pa alam, natutunan ko dito. Opo. Kasi sa DA po, talaga ngayon, pinopokus natin yung farm clustering and consolidation. Kaya po yung mga grupo, talaga na bibigyan natin ng focus. Imbitahan po natin, saan po ang market nito ninyo? May market na po ba kayo? Mayroon din kung minsan sa Naga. Doon sa Naga. Pero ngayon, imbitahan po natin yung mga manonood kung sino po ang gustong magbili. gustong bumili. Paano po kayo, paano ang pagbili ba nito? Iniimbitahan ko yung mga nanonood sa amin, kung gustong bumili dito ang tawag dito sa amin, daon sibuyas. Daon sibuyas. Ginagamit po sa mga Ginagamit sa mga sinigang, sa goto, lome. Ano pa? Andito ang lugar namin sa Salvacion, Tigawon, Zone 5. Pwede pong makipag-ugnayan na lang sa Municipal Agriculturist po, kay Pwede. Ma'am Lea Beltran. Yung sino man pong nangangailangan po ng marami pong spring onion, nandito po si Mr. Baldomero Paz, ang farmer po dito sa Salvacion, Tigawon, Camarines Sur. Maraming salamat po, sir. Thank you po. Uy, si Miss Bea! Mga ka-farmer, mga ka-fisher, kada 10 taon ay nagsasagawa ng Census of Agriculture and Fisheries ang PSA. Para saan ba yan, Miss Bea? Kailangan pa ba kami dyan? Oo naman! Responsibilidad natin na lumahok sa census upang masiguro na lahat ay maging bahagi para sa pagtugon sa mga hamon sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Kaya bawat boses, mahalaga. Simula Setyembre 2023, ang mga enumerators ng PSA ay mag-iikot sa mga kabahayan at barangay hall upang mangalap ng impormasyon ukol sa mga nasabing sektor. Huwag mag-alala, ang lahat na impormasyon na ibabahagi sa CAF ay mananatiling confidential. Bea Alonzo po, sumusuporta sa CAF. Kaya't mga ka-farmer at ka-fisher, ating suportahan ang census ng bayan. Ka-farmer, ka-fisher, tayo ang bida! Maging handa, may El Nino man o wala.
Magtanom nin short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuwan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Aprovitsaran an alternate wetting and drying AWD method asin low-cost drip irrigation system LDIS. Magpipon nin tubig uran. Maglaag nin mulch sa palibot ng tanom gamit ang ata o bunot ning nyog. Maggamit ng organikong pataba kanganing mamantener ang kalidad kan daga. Sa paroy, magtanom ng variety na drought tolerant o dai nangangaipon ng dakul na tubig asin early maturing arog kan NSIC RC 438, PSV RC 10, NSIC RC 440 asin NSIC RC 480. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi, maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Nagbabalik ang Umasenso Online para sa ating mga umaarangkadang balita. Narito ang mga balitang nakalap mula sa iba't ibang panig ng rehiyon. Mga benepisyaryo ng SAAD lumahok sa Kasanggayahan Festival, Agri-Trade, Travel and Tourism Expo. Narito si William Lavapi para sa detalye. Kasabay ng First Regional Drum and Lyre Competition na nagdala ng kagalakan sa pagdiriwang ng Kasanggayahan Festival, naging mas makulay at masigla ang pagbubukas ng Agri-Trade, Travel and Tourism Expo noong 13 ng Oktubre ngayong taon sa Capitol Grounds, Sorsogon City. Pinangunahan ito ni Board Member Maria Nini Ravanilla, Department of Agriculture Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla, Department of Trade and Industry Bicol Regional Director Dindon Nabol, DTI Provincial Director Maria Lourdes Pancho, at Ani C. Guab, Presidente ng Sorsogon Travel and Tours Association Incorporated. 8 asosasyon ng magsasaka na benepisyaryo ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Phase 1 at Phase 2 ang lumahok sa Agri-Trade, Travel and Tourism Expo. Mula sa SAAD Phase 1, ang mga exhibitors ay ang Green Thumb Katanagan Farmers Association, Tabok Organic Farmers Association at Anyog Corn Farmers Association mula sa bayan ng Huban, Santa Elena Malard Duck Association mula sa Magallanes, at NASPI Agricultural Workers FA naman mula sa Pilar. Lumahok rin sa nasabing expo ang mga bagong grupong benepisyaryo ng SAAD Phase 2. Sila ay ang San Antonio Farmers Association mula sa Barcelona, San Vicente Corn Cassava and Crop Association at San Isidro Farmers Association mula sa Castilla. Ibininda ng bawat asosasyon ng kanilang iba't ibang agricultural products at meron ding mga prutas, gulay, root crops, itlog, processed food products, at planting materials na makikita sa kanilang booth. Sila mismo ang gumawa at nagdisenyo ng kanilang booth gamit ang mga katutubong materyales tulad ng anahaw, nyog, at dahon ng saging. Ayon kay Director Tornilla, isa ang Sorsogon sa 3 pilot province ng SAAD ng DA sa rehiyon nang magsimula ito sa 30 priority provinces sa bansa noong 2018. Sa kasalukuyan, ang 5 munisipalidad ng Castilla, Barcelona, Bulusan, Prieto Diaz at Matnog ay kasama pa rin bilang mga benepisyaryo ng SAAD Phase 2. Samantala, may mga ibang asosasyon ring nakilahok bilang exhibitors. Ang Bacon Believer Farmers Cooperative, Amia Village of Dinapa Farmers Association Castilla, at Amia Village of San Isidro Prieto Diaz, Grace Farm Vines and Branches, Sorsogon Fruits and Vegetables, Kasiguran Pineapple Growers Association, Marta Fish Processing and Candelaria Seaweeds Association. Naging beneficiary po kami ng SAAD, na nagdala po kami sa Kasanggayahan, mga sariling tanim po namin para improve po ang asosasyon namin. Nung nakasali kami sa association po ng SAAD, nabigyan po kami ng mga gamit sa pagluluto tsaka sa mga gulayan po. Kami po yung nagproseso ng mga produktong ito, gaya ng kasaba chips, kasaba chicharon, crispy pili, peanut roll, taro chips, tapos kasaba leche flan. Nagpapasalamat po kami kasi chance naman po sa amin para makilala po yung aming mga produkto ng bawat asosasyon, ng bawat kooperatiba, and at the same time po, nagkakaroon ng income po yung bawat farmer.
dito sa Sorsogon City. Pero mabibili nyo po ito sa napakamurang halaga. Dumalo rin sa pagbubukas ng AgriTrade Travel and Tourism Expo sina Sorsogon Provincial Agriculturist Maria Teresa Destura, DA Bicol Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief Adelina A. Losa at Pedro Oliver, OIC Superintendent of Sorsogon Dairy Production and Technology Center. Naglagay rin ng kanilang booth ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng DA Bicol. Ang Kasanggayahan Festival ay isang cultural celebration ng anibersaryo ng pagkakatatag ng probinsya ng Sorsogon sa pamumuno ni Gobernador Jose Edwin Hamor. Isa sa mga makukulay na aktibidad ng kapistahan na ito ay ang AgriTrade Travel and Tourism Expo na bukas hanggang ika-17 ng Oktubre. Ako si William Labapi, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. AMIA Cooperator mula sa Tiwi Albay nakatanggap ng Philippine Resilience Awards. May ulat si Emil Pasumbal. Isang Bicolanang farmer cooperator ng Adaptation Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ang kabilang sa 10 tumanggap ng 2023 Philippine Resilience Awards na ginanap sa SMX Convention Center sa Pasay City. Si Mila V. Bungalbal, presidente ng AMIA Village ng Huran Farmers and Fisher Folks Association sa bayan ng Tiwi Albay, ang natatanging Bicolana na tumanggap ng plake ng pagpapahalaga at 50,000 piso mula sa Climate Change Commission. Kasama niya sa pagtanggap ng nasabing parangal ang mga miyembro ng National Resilience Council, si DA Undersecretary Leocadio Sebastian at DARFO 5 AMIA staff na sina Sandy B. Bubier, Brian M. Oro at si Lord Angelo O. Nolasco. Bukod kay Bungalbal, kasama din sa pinarangalan si Alicia Iliaga, Director ng Climate Resilience Agriculture Office o CRAO. Ang Philippine Resilience Awards o PRA ay isang bagong programa na nagpaparangal sa mga taong nagbigay ng malaking kontribusyon sa pagbawas ng panganib ng kalamidad at pagbabago ng klima sa kanilang komunidad. Si Mila ay tinuturing na transformative leader at kampyon ng pagbabago. Pinamunuan niya ang kanyang samahan sa tulong ng LGU-TV, kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng AMIA at iba pang ahensya ng gobyerno at non-government organizations upang mapaghandaan ang ilan sa mga sakuna na kanilang nararanasan tulad ng tagtuyot, pagguho ng lupa, pagtaas ng tubig dagat at pagpasok ng tubig alat. Ngayong taon, itinayo ng kanilang asosasyon ang Huruanville, isang diversified farming enterprise kung saan sila ay nag-aalaga ng baboy, isda at manok katulong ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. Ito rin ay gumagamit ng mga pamamaraan sa agrikultura na climate resilient katulad ng produksyon ng litsugas sa pamamagitan ng hydroponics technology. Ito po si Emil Pasumbal, nag-uulat para sa Umarangkadang Balita. Mga katangi-tanging kababaihan sa kanayunan sa Bicol, pinarangalan. Narito ang aking ulat. Malaki ang kontribusyon ng mga kababaihan sa kanayunan sa produksyon at seguridad sa pagkain, nutrisyon, pamamahala ng lupa at iba pang likas na yaman at pagpapalakas ng climate resilience. Batay sa datos ng International Labour Organization, aabot sa 41 hanggang 49% ng lakas paggawa sa sektor ng agrikultura ay binubuo ng mga kababaihan. Kaya naman bilang pakikiisa sa pandaigdigang araw ng kababaihan sa kanayunan na ipinagdiriwang tuwing ika-15 ng Oktubre, kinilala ng kagawaran ng pagsasaka sa Bicol ang 5 mga katangi-tanging kababaihan sa kanayunan sa rehiyon. Isinagawa ang Search for Outstanding Rural Women 2023 Awarding Ceremony sa Sonrisa Farm, Barangay Magarao, Camarines Sur. Ginawaran ng espesyal na parangal si Maria Luz Barcelon, isang ina at farmer leader mula sa Barangay Bañadero, Daraga, Albay, at Hilda Rafer, isang Dalub Sining, farmer leader at ina mula sa Barangay Manogob, Barangay San Vicente, Camarines Norte. Tumanggap sila ng cash award na nagkakahalaga ng 5,000 piso, plake at sertipiko ng pagkilala. Itinanghal naman bilang second runner-up si Judith Toledo, isang agri-entrepreneur, farmer leader at ina mula sa Barangay San Pedro, Gigmoto, Catanduanes, habang first runner-up naman si Mercedes Bahado, isang farmer leader, agri-entrepreneur at ina mula sa Barangay San Jose, Bula, Camarines Sur. Tumanggap si Toledo ng premyong 20,000 piso, plake at sertipiko ng pagkilala, habang si Bahado ay tumanggap ng 30,000 piso, plake at sertipiko ng pagkilala. Hinirang na regional winner ngayong taon si Vilma Coronel, isang magsasaka, agri-entrepreneur at pinuno ng tribong Agta Tabanglon mula sa Barangay San Vicente, Buhi, Camarines Sur. Tumanggap siya ng
50,000 pisong cash award, laki at sertipiko ng pagkilala mula sa ahensya. Pinangunahan ni na Department of Agriculture Region 5 Regional Technical Director for Operations Luz Marcelino, Regional Agricultural and Fishery Council Bicol Chairperson at Regional Search for Outstanding Rural Women 2023 Board of Judges Vice Chairperson Bernadette de los Santos at Planning, Monitoring and Evaluation Division Chief at Vice Chairperson ng Gender and Development Focal System Aloha Gigi Banyaria ang paggawad ng mga parangal sa mga nanalo sa Patimpalak. Binati nila ang mga nanalo sa kanilang nakamit na tagumpay. Anila, espesyal ang nabanggit na okasyon ngayong taon dahil maliban sa pakikiisa sa pandaigdigang araw ng kababaihan sa kanayunan, nakatuon rin ito sa pagdiriwang ng pambansang buwan ng katutubong Pilipino. The search for outstanding rural women has unearthed countless stories of resilience, innovation, and compassion. These women have not only excelled in their agricultural pursuits, but have also acted as beacons of aspirations and role models. What is important is to feel for one another after the awards, and you should have a listening ear, a time and treasure, and a voice for advocacy. In rural areas, as our area of the developing world, women play a key role in running households and make major contributions to agricultural production. But the inequalities that exist between women and men make it difficult for women to fulfill their potentials. But our awardees have made it possible for themselves to fulfill these potentials. Our event today celebrates the resilience and strength of Bicol rural women. We salute you. We salute us. Congratulations and thank you. Bilang pakikiisa po sa selebrasyon ng National Indigenous Peoples Month, natutuwa po akong makita kayo sa inyong mga etnikong kasuotan. Dahil po sa taonang kompetisyon ng Search for Outstanding Rural Women, nakikita po natin na madami ang mga kahangahangang kababaihan sa Riyong Bicol. Nakakatuwa din po na hindi lamang ang may mga edad na, kundi pati maging ang mga kabataan ay naiinganyo na din po na mag-engage sa iba't ibang agricultural production at iba-iba pang enterprises. Sa ating mga awardees, ngayong hapon, saludo po kami sa inyo. Ang inyong pong contribution sa agriculture and fishery sector ay hindi matatawaran. Isa po kayong inspirasyon sa ating kapwa mga kababaihan. Kung kaya't ngayong hapon, kayo po ang bida. Deserve nyo po to. So muli, congratulations at mabuhay po ang mga kababaihan ng Riyong Bicol. Kasama ring dumalo sa pagtitipon sina Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 Director Elsa Paron, Rowena Briones, Hepe ng Information Unit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bicol, na kumatawan kay Regional Director at Co-Chairperson ng GAD Focal Point System Director Ariel Puquinto, National Commission on Indigenous Peoples Development Management Officer Asuncion Relion, na kumatawan kay Regional Director Augusto Maglunsod at National Search for Outstanding Rural Women 2017 Grand Winner at RAPSI Bicol Sectoral Committee on Gender Equality and Social Inclusion Chairperson Rebecca Purisima. Binigyang pugay nila ang 5 mga katangi-tanging kababaihan sa kanayunan sa Bicol. Hinikayat rin nila ang mga ito na ipagpatuloy ang kanilang magandang mga nasimulan sa larangan ng agrikultura upang magsilbi silang inspirasyon sa kanilang mga kapwa kababaihan sa komunidad. And then we have also po celebrating po yung 26 IPRA commemoration. So, 26 na po ang taon ang ating Indigenous Peoples Rights Act Law. So, alam naman po natin na ito ang batas na nagkikilala, nagrirespeto, at nagtataguyod ng mga karapatan ng mga katutubo. So, we at BFAR 5 salute your passion, leadership, and the positive change you have brought about. So as you continue your remarkable journey, know that your work is valued, appreciated, and celebrated. As outstanding rural women of Bicol, you serve as lights of hope to other women, not only to the fisherfolk, the farmers,
and the IP women, but all the women of Bicol in general. Nagpaabot rin ng kanyang mensahe si DA Undersecretary for Admin at Chairperson ng Gender and Development Focal Point System, USEC Agnes Catherine Miranda. It is therefore befitting that today we are going to award this empowered rural women with the Gawad Parangal sa katangi-tanging kababaihan sa kanayunan. I therefore congratulate each and every one of you, and I urge more women to undertake such exemplary service. Toward this end, we can be assured that the agriculture and fisheries sector will not simply be dominated by men but also empowered by women and accorded with equal opportunities. Muli, congratulations po sa inyo, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Nagpasalamat naman si Coronel sa lahat ng naniwala sa kanyang kakayahan at sumuporta sa kanyang adhikain bilang katangi-tanging kababaihan sa kanayunan sa Bicol. Mahal ko kayo lahat. Kung hindi po kayo, hindi ko mararating yung patimpalak na ito para sa atin. Hindi to laban ko lang hun. Hindi ko to para sa akin lang po. Para ito po sa ating lahat. Una nang kinilala ang mga nanalo sa Search for Outstanding Rural Women 2023 noong 13 ng Setyembre ngayong taon sa isang simpleng seremonya na ginanap sa loob ng DA compound sa Pili, Camarines Sur. Ang Search for Outstanding Rural Women ay isang taunang patimpalak na isinasagawa ng kagawaran ng pagsasaka na naglalayong kilalanin ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa kanayunan, pati na rin ang kanilang malaking ambag sa lipunan. Ako si Annalyn Baleza, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. DA Bicol, sinanay ang mga magsasaka at seed growers ng mais sa Open Pollinated Variety o OPV seed production. May ulat si Emil Pasumbal. Upang palakasin ang lokal na produksyon ng Open Pollinated Variety o OPV corn seed sa rehiyon at matulungan ang mga magsasaka na magkaroon ng mataas na ani at kita, ang Corn and Cassava Program ng Department of Agriculture Bicol ay nagsagawa ng training on OPV corn seed production and certification for seed growers nitong ika-10 hanggang ika-12 ng Oktubre ngayong taon. Dumalo sa nasabing pagsasanay ang 15 kalahok na binubuo ng mga magsasaka, seed growers, aspirant growers of corn at representative mula sa mga agricultural institutions. Maliban sa mga lectures, kasama rin sa training ang isinagawang practicum, field inspection at ruging ng OPV corn seed production sa bayan ng Bao, Camarines Sur. Ayon kay Corn and Cassava Program Regional Coordinator, Engineer Amabel Bombase, kadalasan ng open pollinated varieties ng corn seed ay mas genetically diverse na nagreresulta sa pagkakaroon ng kapansin-pansing pagkakaiba-iba sa loob ng populasyon nito. Ang mga ganitong uri ng corn seeds ay kayang makapag-pollinate sa pamamagitan ng hangin o insekto at nakakapag-produce ng offspring na may mga katangiang katulad ng sa mother plant nito. Dito, natutulungan ng OPV corn seeds na makapag-angkop sa pagbabago-bago ng kondisyon ng klima taon-taon. Madalas silang tawagin bilang heirloom o traditional na uri ng mais at kilala sa pag-produce ng corn cobs na may iba't ibang kulay ng kernel. Dagdag pa ni Bombase, ang OPV corn ay ginagamit bilang alternatibo sa pag-produce ng staple food tulad ng rice corn blends na malaki ang ambag sa food security sa rehiyon. Sa ilang malalayong munisipyo ng Masbate, ang mga residente dito ay nagproproseso ng rice corn blend bilang alternatibo sa bigas. Ang rice corn blend ay mayaman sa protina, carbohydrates at fiber at nakakatulong rin sa pag-iwas sa diabetes at obesity. Nagbahagi naman ang kanilang mga saloobin tungkol sa nasabing pagsasanay ang ilan sa mga kalahok. Sa training na ito, dito po natin matututunan kung papaano tayo magpaparami o maghahanda ng ating mga pantanim na OPVY. Isa po pala sa mga technology na ginagawa para mapaganda ang kalidad ng ating binhi dito sa Pilipinas ay sa pamamagitan ng pagbibreed sa mga magandang variety ng puting mais. Kami naman po na nag-attend ng training po na to ay magkakaroon po kami ng advantage na magtanim ng corn as seeds na itatanim ng ating mga farmers. So ang kinaganda naman po nito ay tataas po yung presyo ng corn na itatanim po namin. Kapag mayroon po tayong quality seeds, hindi na po tayo bibili galing po sa ibang mga lugar like sa Mindanao, Davao, and Central Luzon. Ito
Ito po si Emil Pasumbal, nag-uulat para sa Umarangkadang Balita. At yan po ang ating mga umaarangkadang balita. Magandang balita para sa ating mga magniniyog. Alam niyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-i-intercrop ng kakao at kape sa inyong lugan? Ito ang proyektong Coconut-Based Cacao and Coffee Enterprise Development Project sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na ipinapatupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin itong gawing makabago ang industriya ng pagniniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magniniyog. Para sa dagdag na impormasyon, makipag-ugnayan sa DAT Call sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Kapantay ng pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya. Patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Nagbabalik ang Umasenso Online. Bantay Presyo. Narito na ang mga bagong presyon sa merkado ngayong araw ng Huwebes, 5 ng Oktubre ngayong taon. Sa Tabaco City Public Market, ang well-made rice ay 45 pesos per kilo. Pork lempo, 270 pesos. Tilapia, 160 pesos. Galunggong, 180 pesos. Whole chicken, 190 pesos. Egg medium size, 8 pesos per piece. Ampalaya, 100 pesos. Tomato, 100 pesos. Cabbage, 140 pesos. Pechay Bagyo, 120 pesos. At sa red onion lokal, 180 pesos. Sa Diet Public Market naman, ang well-made rice ay 45 pesos per kilo. Pork lempo, 270 pesos. Tilapia, 160 pesos. Galunggong, 200 pesos. Whole chicken, 180 pesos. Egg medium size, 750 per piece. Ampalaya, 100 pesos. Tomato, 100 pesos. Cabbage, 160 pesos. Pechay Bagyo, 120 pesos. At sa red onion lokal, 180 pesos. At sa Iriga City Public Market naman, ang well-made rice ay 45 pesos per kilo. Pork lempo, 270 pesos. Tilapia, 160 pesos. Galunggong, 200 pesos. Whole chicken, 200 pesos. Egg medium size, 760 per piece. Ampalaya, 80 pesos. Tomato, 100 pesos. Cabbage, 160 pesos. Pechay Bagyo, 120 pesos. At sa red onion lokal, 180 pesos. Kapantay ng pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya. Patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Mga dapat gawin bilang paghahanda kung sakaling sumabog ang bulkan. Maganda ng mga supply kit tulad ng flashlight, whistle, tubig, sapat na pagkain, face mask, blankets, sturdy shoes, damit o jacket, power bank, radyo at ekstrang baterya, pera, tools tulad ng wrench, pliers and screwdriver, can opener, maps, cellphone and charger, duct tape,
and waterproof containers. Makipag-ugnayan sa municipal agriculturist hinggil sa posibleng kakailanganin sa mga taniman. Magpasigurong magparehistro sa Philippine Crops Insurance Corporation sa mga bago pa lamang na tanim. Palaging makinig sa radyo or sa TV para sa mga updates. At dyan po nagtatapos ang aming Season 2, 37th episode, mga ka-umasenso. Sa ngalan ni DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla at DA Rafis Chief Ma'am Novella Gorin, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Gamit ang hashtag na Umasenso Online, hashtag Agribalita sa Bicol at hashtag UO Season 2, i-like, i-heart at i-share niyo po ang aming 37th episode ngayong araw. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Lunes. Dito lang sa Umasenso Online Season 2. Mga maglinis na